Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Tayo po ay babasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Galatians chapter 5. Babasahin po natin ng verses 1 to 6. Galatians 5 verses 1 to 6. Tayo po'y tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang Galatians 5 verses 1 to 6. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ, you who would be justified by the law. You have fallen away from grace. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Amen. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, kayo po magturo sa amin sa hapong ito upang kami magbago sa aming mga kalooban at upang kami ay magpasailalim sa inyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa aklat ng Galatians, sulat na sinulat ni Pablo sa mga churches sa Asia Minor po ngayon, sa modern-day Turkey. Ninyo mahahanap yung Galatia, yung dating Galatia. At ito po ay mga churches na kanyang unang pinuntahan at tinanim nung first missionary journey. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Tumindig ng Matatag sa Kalayaan Natin kay Kristo. Literally, yun po ang sinasabi ng verse 1. Stand firm, therefore. No? Nung ating huling pag-aaral, ang huling verse ng ating pag-aaral last time ay chapter 4, verse 31, kung saan sinabi, So brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. We are not children of the slave, but of the free woman. Natutunan natin nung last time na sa pamamagitan ng isang larawan ay pinatunayan muli ni Pablo na nakahihigit ang pananampalataya kay Jesus lamang para sa ating kaligtasan, kisa sa pagsunod sa batas at sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Ang sinabi niya, tayo ay mga anak ng pangako, anak ng pinangakuan na si Abraham at si Sarah. Ang mga nanampalataya na kay Kristo Jesus para sa kanilang kaligtasan ay ang mga tunay na anak ni Abraham at ni Sarah at tagapagmana ng pangakong kaligtasan ng Diyos. Yung pong pangako na yon ay binigay una ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 12:3. Sa pamamagitan niya, pagpapalain niya o bibiyayaan niya ang buong sanlibutan. Inulit niya po ulit ito sa Genesis 22. Kasi nung una niyang binigay yung pangako, merong ilang taon na nagdaan, nagduda si Abraham, at gumawa sila ng kaparaanan ni Sarah upang sila ay magkaroon ng sarili ng anak. At yun na nga ay si Ishmael, anak ni Abraham, sa isang slave woman, si Hagar. At sabi nga, yun ang larawan ng mga nasa ilalim ng kautusan ng Diyos. At pagkatapos ng ilang taon, Genesis 17, ay nangako muli ang Diyos kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak sa sarili niyang katawan. At napatawa siya. Genesis 18, inulit ng Diyos sa kanya
Ang natawan naman ay si Sarah, pero sa Genesis 21 ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong ito at silang dalawa sa kanilang napakabatang edad na 190, no? Sila po ay nagkaroon ng sarili nilang anak, si Isaac. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay laughter or katatawanan, sapagkat tinawanan ni Abraham at ni Sarah ang pangako ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang paningin, ito ay imposibleng mangyari. Pero sabi nga ng Diyos kay Sarah sa Genesis 18, nothing is impossible with God. Ngayon, sa Genesis 22, sinubukan ang pananampalataya ni Abraham. Alam ng Panginoong Diyos na tunay siyang nananampalataya sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng pananampalatayang ito kay Abraham. At nakikita naman ng Diyos ang puso ng lahat ng tao, na dapat hindi kailangan patunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya, ngunit kailangan niyang malaman sa kanyang sarili na siya nga ay nananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Kaya sinubok siya ng Panginoon at sinabi niya, dalhin mo sa Mount Moriah ang iyong anak na si Isaac, ang kaisa-isa mong anak, ang anak na iyong minamahal. Paulit-ulit ang Diyos, no? Parang idiniin pa niya. At siya ay paslangin mo, tapos ialay mo siya sa akin. Walang pag-aatubili na sumunod si Abraham. At doon ay napatunayan niya sa kanyang sarili, una sa lahat, na ang kanyang pananampalataya ay tunay at nakapagliligtas. Kaya inulit ng Diyos ang pangako kay Abraham. Sa Genesis 22:17 to 18, ang sabi niya doon, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Yung pong pangako ng Diyos ay sinunod ni Abraham, you have obeyed my voice, ikaw ay nanampalataya sa akin, datapwat ikaw ay inari kong ganap. He was justified by faith. Alam natin sa Galatians 3:16 na yung pangakong yung kay Abraham, pinaliwanag ni Pablo ng ganito, now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, plural, referring to many, but referring to one, and to your offspring, singular, who is Christ. So ang paliwanag ni Pablo sa pamamagitan ng Diwang Banal, yung pangakong offspring kay Abraham ay hindi lamang si Isaac at ang mga susunod sa kanya, kundi isang partikular na offspring, si Kristo Jesus, na totoong nagmula sa linya ni Abraham. Makikita nyo yung lineage niya na yan, yung genealogy niya na yan sa Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Kung saan matetrace ninyo na si Jesus ay anak ni Abraham at anak ni David. Sapagkat ang pinangakong Mesiyas ay magmumula sa mga lalaki ng Diyos na ito. Sa Galatians 3:29, sinabi din ni Pablo, and if you are Christ, kung kayo ay nananampalataya na kay Kristo Jesus lamang para sa inyong kaligtasan, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. So ang lahat ng pagpapala at biyaya ng langit na ipinangako ng Diyos Ama kay Kristo Jesus bilang offspring ni Abraham ay tatanggapin ng lahat ng nananampalataya kay Jesus. In Christ,
tanggap natin lahat ang spiritual blessings in the heavenly realms. Sabi nga ni Pablo sa Ephesians 1:3. Sa Galatians chapter 4, verses 3 to 7, napag-aralan natin, in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. So sa mga talatang ito, naging malinaw sa atin na ang lahat ng nakay Kristo Jesus, ang lahat ng nananampalataya sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Hesukristo lamang, ay mga tagapagmana ng lahat ng ipinangakong biyaya ng Diyos para sa Kanyang anak na si Jesus. Ngayon, sa mga talatang susunod, verses 1 to 6 in chapter 5, uulitin ni Pablo ang kanyang pagsusumamo na manatili ang mga Galatians sa tamang pananampalataya. Medyo paulit-ulit na itong ating binabasang sulat niya sa mga taga-Galatians, no? Ang sinasabi niya, I am amazed. Bakit ang bilis ninyong humihiwalay doon sa totoong pananampalataya? Bakit ang bilis ninyong maniwala sa maling pananampalataya? Bakit kayo naniniwala sa mga Judaizer na sinasabi na bukod kay Kristo Jesus, kailangan pa ninyong gumawa o sumunod sa kautusan ni Moises? Kailangan ninyong maging Hudyo para kayo maging Kristiyano. Ganon ang kasinungalingan na tinuturo ng mga bulaang propeta nung panahon na yun. Nagtataka si Pablo, nagdurugo ang kanyang puso. Sabi niya, who has bewitched you? Who has bewitched you? Oh, foolish Galatians! Daman-daman natin doon sa tono ng kanyang sulat, ang kanyang masamang pakiramdam, ang kanyang sama ng loob, ang kanyang hinanakit na mabilis na naniniwala sa maling katuruan itong mga alaga niya sa Galatia. Kaya dito sa mga talatang ito, nagpapatuloy ang kanyang argumento, nagpapatuloy ang kanyang panawagan, isang panawagan na manatili sila sa kalayaan ni Kristo. Ipangangaral niya ang panganib ng pagbalik sa ilalim ng batas at ang pagpapala ng pananatili kay Kristo Jesus. So ang panawagan, ang panganib, at ang pagpapala. Yun po ang ating matututunan ngayong hapong ito. Una, ang panawagan na manatili sa kalayaan ni Kristo. Chapter 5, verse 1. Ito po ang central verse. Ito ang key verse ng buong aklat ng Galatians. Ito ang pinakasentro ng sulat ni Pablo, ang kanyang panawagan. Sabi niya, for freedom, Christ has set us free. Sa ibang salin, Christ has set us free for freedom. Parang redundant, no? Tayo ay pinalaya niya upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. No? Stand firm, therefore. Or therefore, dahil kayo'y pinalaya na, dahil tayo may kalayaan na kay Kristo Jesus, stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Parang nakakatawang pakinggan na nangungusap pa siya, nagsusumamo pa siya, nakikiusap pa siya. Huwag na kayong bumalik sa pagkaalipin. Dahil kayo ay anak na ng pangako. Nasa inyo na ang lahat, kayo ay tagapagmana na kay Kristo Jesus. Huwag na kayong bumalik sa pagkaalipin.
sa pagkaalipin sa mga kautusan at kaugalian. Alam nyo, kung minsan, mahirap po na lubos na malayang-malaya kayo. Halimbawa po, marami po sa atin, tayo lumalaki, nasa ilalim tayo ng pamamahay ng ating mga magulang. No? Mga magulang natin, di ko alam kung pareho ng mga magulang nyo, ang mga magulang ko, ang kanilang kredo ay habang nasa ilalim ka ng bubungan ko, ang sasabihin ko ay batas sa iyo. No? Batas. Nung araw, hindi ka pwedeng sumagot. Hindi ka pwedeng mangatwiran. Hindi ka pwedeng umalma. Batas. No? So, para kang nakakulong. Di ba? Tsaka, nung nagbibinata tayo, nagdadalaga, parang inaasam-asam natin na, naku, kailan kaya ako pwede makakuha ng sarili kong kondo para magawa ko na ang lahat ng nais ko. Tapos, matagal po kasi akong binata, no? Wala po akong maloko no? Matagal po akong binata. Mabuti na lang po nung ako'y 30 na, no? Meron po akong naloko, no, misis ko, no? Hanggang ngayon pinapainom ko po yan ng Dora Rat Killer, no? Baka humagising, no? Sa katotohanan na akong napang-asawa niya, no? Meron na nga po akong naloko. Nung kami ay kinasal, sabi ng tatay ko, oh, pwede ka nang umalis sa bahay natin. Malaya ka na ngayon. No? Kasi yun ang kanyang batas. Pagka may asawa na kayo, layas na kayo dito. No? Sarili nyo na ang buhay nyo. Dahil yun ang sinasabi ng Scripture. Ang tatay ko po, pastor. Kaya sabi niya, ang mga nag-aasawa should leave their father and their mother and should hold fast to their wives. So, ganun naman kami. So, meron kami maliit na apartment sa San Juan, sa may H. Losada Street, palaging binabaha. No? Malapit po kasi sa UERM kung saan siya nag-aaral ng medisina. At meron po kaming sarili ngayong pamamahay. No? So, malaya na po ako sa batas ng aking ama. No? Nung malaya na po ako, parang nataranta po ako ng konti. Sabi ko, teka muna, pupunta tayo ng grocery. Gaano ba karami ang bibili nating itlog? No? Sino ang maglalaba? Saan tayo bibili ng panlaba? Gaano ba karami ang panlaba? Wala pa hong washing machine nun. No? Nakita nyo naman ang laki ko. So, ang polo ko po, para pong kumot sa kanya. No? So, yung paglalaban niya po ng polo ko lang, no? Hindi pa siya masyadong sanay. No? So, pinagplansya ko po siya ng pantalong ko. Napakapihikan po ako sa pantalong ko. Kailangan diretso yung liston. Aba, nung saan nagplansya, 3 po ang liston. Sabi ko, Panginoon, nakakabahala pala ang pagiging malaya. So parang hinahanap mo yung security ng pagiging nakatira ka lang, border ka lang, free board and lodging pa sa bahay ng tatay at nanay mo. Para pong gano'n na nangyayari. So, ganun lang ba kadali yun? Mananampalataya lang tayo kay Jesus at sa kanyang natapos ng gawain sa krus at sa kanyang perfect life and atoning death at kapag tayo'y nanampalataya sa kanya, tayo ligtas na? Ganun lang ba yun? Ang sagot ni Pablo, yes. Ang sagot ng mga Judaizer, baka kailangan merong idagdag. Kaya ang lahat ng ibang relihiyon sa buong mundo ay paggawa, pagsunod sa mga kautusan para kayo ay maging mabuting tao.
Lahat ng klaseng relihiyon, bukod sa relihiyon na naaayon sa Biblia, bukod sa biblical Christianity, ang lahat po ng ibang relihiyon, pati ang relihiyon ng Romano Katolika, pati mga ibang protestanting mga simbahan, kailangan si Kristo plus faith plus works. The Bible plus tradition. Grace plus merit. Christ plus Mary. Pero ang sigaw ng Reformation na pag-aralan na po natin, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, based on Scripture alone, for the glory of God alone. Mahirap mong paniwalaan ang grace. Talaga, hindi ko kailangan pagbayaran ng mga nagawa kong kasalanan. Binayaran na niya sa krus. Jesus paid it all. All to Him I owe. Sin had made a crimson stain. He washed it white as snow. Yung po ang sinasabi ni Pablo dito. Ang na kay Kristo Jesus na ay tunay na malaya na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng batas, ngunit tayo naman ngayon ay alipin ng ating Panginoong Jesus. Ngunit ang pagiging alipin niya ay magaang. Sabi niya, "For my yoke is easy and my burden is light." Sabi niya, do not submit again to a yoke of slavery. Tayo nakalaya na. Maaari na tayo mamuhay. Magbago mula sa loob. Imbis na batas na galing sa labas, na nagko-constrict sa atin, meron tayong Holy Spirit na nasa puso, na nasa loob, na nag-uudyok sa atin, nag-i-empower sa atin na gumawa ng mabuti. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, meron na po tayo niyan. The moment na kayo ay nanampalataya kay Jesus, ang Espiritu Santo ng Diyos ay nanahan na sa inyo. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verses 15 to 18 ay ganito. Yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. Yung Mosaic Law, meron pang nakatalukbong sa kanilang puso. Meron pang enslavement. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Tunay na kalayaan. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Meron po tayong awit noon, from glory to glory, He's changing me. Changing me. Changing me. For this comes from the Lord who is the Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos. Siya ngayon ang nag-guide sa atin upang tayo sumunod, upang tayo gumawa ng mabuti. Hindi dahil kailangan natin gumawa ng mabuti para tayo maligtas, kundi dahil tayo'y ligtas na. At ang lahat ng kabutihan na ating ginagawa ay ginagawa natin sa pagpapasalamat sa Kanya na nagligtas sa atin, na wala namang dahilan. Pinili niya tayo, niligtas na tayo. Wala naman dahilan. Meron bang dahilan kung bakit pipiliin tayo ng Diyos? Kayo may naiisip kayong dahilan? Sa kabutihan ninyo? Na dahilan para kayo ay ligtas niya? Wala po. Kaya sa Galatians 5:13, mapapag-aralan natin to sa susunod. Sabi niya, for you were called to freedom, brothers. Inulit niya. You were called to freedom. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh,
but through love serve one another. Aha! Malaya na ako. Malaya na ako magkasala. Hindi po. Saved na ako by grace through faith. Aha! Pwede na akong magkasala ngayon. Dahil binayaran na ni Kristo Jesus ang lahat ng aking pagkakasala, past, present, and future. Bayad na. Ay, magkakasala na lang ako, mag-enjoy na lang ako. Anong sabi niya? Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Sa Romans chapter 6, verses 20 to 22, sabi, for when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. Galing na kayo dyan eh. Huwag na kayong babalik. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Yung pong freedom for which we have been freed is sanctification. Tayo po ay justified, saved from the penalty of sin. Past tense. Present tense, tayo po ay being sanctified, being saved from the power of sin. Present tense. Sa future, tayo ay magiging saved from the presence of sin. Glorification. Justification, saved from the penalty of sin. Sanctification, saved from the power of sin. Glorification, saved from the presence of sin. Yan po ang sabi ng Biblia, Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Ano ang end goal? Na maging kawangis natin ang ating Panginoong Jesus. Ang malaya na kay Kristo ay dapat manindigan sa kalayaan nila kay Kristo. Kaya paulit-ulit si Pablo all over yung mga epistles niya. Sabi niya sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Sabi niya sa Philippians 1:27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit and with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Paulit-ulit siya, 1 Corinthians 15, verses 1 and 2. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. Kailangan tayo manindigan, mga kapatid. 1 Corinthians 16:13. Be watchful, stand firm in the faith. Anong faith yon? That salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Huwag na tayo manumbalik sa pagkaalipin. Yung po ang ginagawa ng Judaizers, ni-report sa Jerusalem Council sa Acts 15:10. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear, sabi ni Pablo. Bakit nyo ibabalik yung yoke of slavery? Sa Galatians 2:4, sabi niya, yet because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, tayo ay malaya na, so that they might bring us back into slavery. Yung pong mga false teachers, ganun po kanilang objective. Sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Sa Hebrews 2:14-15, since therefore the children shared flesh and blood, he himself likewise partook
of the same things, that through death you might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Yung po ang pinunta ni Jesus dito, to deliver us from lifelong slavery. Slavery to what? Doon sa kaisipan na kaya natin iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Na pwede tayo makarating sa langit by becoming a member of GCF Ortigas. O tayo ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng paglubog na bautismo. Mga kapatid, pagdating niyo po sa pintuan ng langit, kapag kayo tinawag na ng Panginoon, ang akong dalangin, wag na wag niyong sasabihin na kaya ako pwedeng pumasok dyan, o Panginoon ko, ay dahil member ako ng GCF. Hindi po kayo papapasukin sapagkat hindi po nakakapagligtas ang lahat ng makataong relihiyon. Ngayon, hindi naman po bulang propeta ang mga pastor ng GCF. Sapagkat ang ating tinuturo ay ang nasa Biblia lang. Pero mag-iingat po tayong madali pong mahulog sa slavery ng legalism. Pangalawa, nakita natin ang panawagan. Ngayon, ang panganib. Panganib ng pagbalik sa ilalim ng batas. Verses 2 to 4. Look, medyo galit na si Paul, no? Sabi niya, look. No? O kaya, hoy. Yan, sa Tagalog mas maganda di ba? Hoy! Ako, si Pablo. Ako na to, ha? Si Pablo na ako. Ako ang nagtanim ng church nyo. Ako nag-share ng gospel sa inyo. Ako, sabi niya, I say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision, inulit na naman niya, that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ, you who would be justified by the law, inulit na naman niya, who have fallen away from grace. Napansin niyo yun, 3 beses na inulit. If you accept circumcision, verse 2, to every man who accepts circumcision, verse 3, to you who would be justified by the law. Another way of saying, kung kayo ay tatanggap ng circumcision, bakit bang paulit-ulit yung circumcision? Pasensya na kayo kung ini-English ko, kasi pag tinagalog ko po, hindi maganda eh. No? So, bakit pa nyo paulit-ulit yung circumcision? Yun po ay isang symbol ng pagiging Hudyo, ng covenant ng Diyos sa mga Hudyo. So hindi po siya masama in and of itself. Ganon din po ang baptism, no? Ang baptism ay isang external manifestation of an internal conversion. Pero hindi po siya nakapagliligtas. Ang sinasabi ng iba, kailangan mong magpa-circumcise. Ngayon, meron ng mga natutukso sa kongregasyon na iyon na sila ay sumali o makibagay sa mga Hudyo. Para ka makibagay sa mga Hudyo, kailangan mong magpa-circumcise para ka ikaw ay tunay na Hudyo. Sinabi na ni Jesus na kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ay tunay na anak ni Abraham, datapwat isang tunay na Hudyo. Pero meron pa rin nangungulit sa kanila at meron ng mga naniniwala. Kaya sabi niya, if you accept, if, I testify again to every man who accepts, nako, may progression na. Tapos verse 4, you who would be justified. So lahat, parang tangka pa lang. Tangka pa lang na sila ay mabalik doon sa pagsunod sa kautusan. Ang ibig sabihin lang po ng circumcision is to be saved by Christ plus something. In addition to Christ plus something. Ito po ang panganib. Meron pong 3. Sa mga natutukso na magpasailalim sa kautusan upang sila ay aariing ganap sa mata ng Diyos, to be justified by faith,
Kailangan may dagdag, faith plus works, grace plus merit. Nahaharap sila sa matinding panganib. Una, mawawala ng halaga ang ginawa ni Kristo para sa kanila. Sabi sa verse 2, Christ will be of no advantage to you. Baliwala yung ginawa ni Kristo Jesus. Di ba sinabi niya sa Galatians 2:21, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Kung pwede tayong maligtas dahil sa pagsunod sa batas, then He died for no purpose. Bakit pa siya namatay? Bakit pa niya ibinuhos ang kanyang dugo sa Kalbaryo? Kung pwede naman pala tayong maligtas sa pamamagitan lang ng pagsunod sa batas. Sa Galatians 4:11, sabi niya, I am afraid I may have labored over you in vain. Nag-express na siya ng takot. Parang merong mga iba sa inyo na hindi mga tunay na mananampalataya at kayo ay natutukso na makibagay dito sa mga Judaizer na ito. Sabi sa Hebrews 7:11, Now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law. Ang Levitical priesthood po ay sa linya ni Aaron. Si Aaron ay kapatid na matanda ni Moses. Sila ay anak ni Jochebed tsaka ni Amram. At si Jochebed at si Amram ay nanggaling sa linya ni Levi, mga Levita. Ang mga Levites ay ginawang priests. So sabi dito sa Hebrews 7:11, Now if perfection had been attainable to the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there be for another priest to arise after the order of Melchizedek rather than one named after the order of Aaron? Sino yung sinasabi? Si Kristo Jesus. Siya yung ibang klaseng priest. Hindi siya naggaling sa linya ni Aaron. Galing siya sa linya ni Abraham. Siya ay nagmula sa tribo ni Judah. Siya po ay kakaibang priest after Melchizedek. Mahabang kwentuhan po yung Melchizedek, so huwag na natin pasukin yon. Pero sinasabi dito, kung pwede naman maging ganap, maging aring ganap sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod lang sa kautusan, bakit pa pinadala sa Kristo Jesus? Bakit pa kailangan ng ibang klaseng pare, ibang klaseng saserdote, ibang klaseng savior? So, Christ will be of no advantage to you. Pangalawa, mapipilitan silang tuparin ang buong kautusan na walang nakatutupad. Verse 3, I testify again to every man who accepts circumcision. Kung kayo, iniisip nyo na pwede kayong maligtas o meron kayong pwedeng idagdag sa kaligtasan na kay Kristo Jesus, kung kayo ay naniniwala na doon at kayo ay nanunumbalik na doon, sabi niya, He is obligated to keep the whole law. So, kung susunod kayo sa batas, idadagdag nyo sa inyong kaligtasan ang batas, sundin ninyo ang buong batas. Pero sabi sa Deuteronomy 27:26, Cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them. And all the people shall say, Amen. Cursed! Pagka hindi mo nasunod ang lahat ng iniutos ko sa inyo, 613 laws, moral, civil, and ceremonial, 10 commandments. Kung hindi nyo masusunod ang lahat, kayo ay cursed. And sabi ni James, sa James chapter 2 verse 10, For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Wow! Ang passing grade pala ng Panginoon, 100. Hindi pwede ang 99.9999999. 100 lang po. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:48, Be perfect, for your heavenly Father is perfect.
Mga kapatid, mapipilitan kayong tuparin ang buong kautusan na walang nakakagawa. Kaya nga nagpunta si Kristo Jesus. Siya na nga ang gumawa. Ang gusto nyo ngayon, kayo ang gagawa. Pinalaya na kayo, meron ang gumawa at binigay ang kanyang perfection sa inyo, pero sabi nyo, ay no, thank you. Gusto ko akong gagawa. Gusto ko akong magkaroon ng credit. Gusto ko ang kaluwalhatian ay mapa sa akin, hindi kay Kristo Jesus. Mapapahamak po kayo. Pangatlo, mahihiwalay sila sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Ito ang pinaka nakakatakot. At sa grasya ng Panginoon. Verse 4, you are severed from Christ, you who would be justified by the law. So gusto niyong idagdag pa ang mabubuting gawa sa inyong pananampalataya kay Jesus. Gusto niyo ng Christ plus merit, faith plus works. Gusto niyo ba ganon? Kung gusto niyo ganon, you are severed from Christ. So yung mga babalik sa ganon, never naging in Christ. Yung pagbabalik nila sa ganong paniniwala ay patunay na sila ay hindi tunay na naligtas. Kasi yung mga tunay na naligtas, hindi mawawala. Sabi ni Kristo Jesus sa John chapter 6 verse 44, no one comes to the Father unless He draws him, and those who come to me I will in no wise cast out, and they will come to me, and I will raise them up in the last day. Walang mawawala. John chapter 10 verse 27-28, I am the shepherd, they are the sheep, I know my sheep, and I will lose none of them, for they are in my hand. And they are in my Father's hand, and my Father shall lose none of them. Kamay ni Kristo, kamay ng Diyos Ama. Sino ang pwedeng mawala doon? Pero, yung mga hindi tunay ay mabubuking. Sabi sa Hebrews 6, verses 4-6, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, nakita nila ang galaw ng Espiritu ng Diyos sa kongregasyon ng Diyos, who have tasted the heavenly gift, nakita nila yung sign gifts, yung pagsasalita sa iba't ibang mga wika, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible, sabi sa Hebrews, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Ang sinasabi niya, kung gusto niyong dagdagan at palagay niyo hindi pa kumpleto ang ginawa ni Kristo Jesus para sa inyong kaligtasan, hindi kayo tunay na ligtas. Nakakatakot po, no? Kaya sabi ni John sa 1 John 2:19, they went out from us. Sino yung they? Pag bumalik kayo ng isang verse, sabi ni John sa 1 John 2:18, wala po sa screen. Tingnan niyo po yung Biblia niyo. No? 1 John 2:18, children, it is the last hour. And as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. They, mga Antichrists, mga kalaban ni Kristo Jesus, mga hindi tunay na mananampalataya, they went out from us, but they were not of us. Hindi sila talaga kasama sa atin. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. Ang tawag po dito, apostasy. Yung mga nag-profess ng pananampalataya kay Jesus, pero hindi naman nila na-possess ang tunay na kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. Ito yung mga sasabihin ni Kristo, sasabihin ng Diyos pagdating ng araw ng hatol. Away from me,
I never knew you. Hindi ko kayo kinilala, hindi ko kayo minahal, hindi kayo binigay ng Ama sa akin. I never knew you, hindi ko kayo kilala. Away from me, you doers of iniquity. Ngayon, ayaw natin na pagdating natin doon, ganun ang masalubong natin. Kaya nagwa-warn si Pablo, kaya meron siyang panawagan. Kaya siya talagang parang galit na galit. Huwag na kayong bumalik sa slavery. Ito ang panganib. Baka mamaya, hindi pala kayo tunay. Pangatlo, ang pagpapala. So alam natin ang panawagan, alam natin ang panganib, ngayon ang pagpapala ng pananatili kay Kristo Jesus. Verses 5 and 6. For through the Spirit by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Pagkatapos ilahad ni Pablo ang mga panganib ng pagtalikod sa tamang ebanghelyo, kanya namang inilatag ang mga pagpapala ng pananatili kay Kristo Jesus. Alam kong mahirap ang manampalataya lamang, sapagkat hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naririnig. No? Pastor, gusto kong marinig ang salita ng Diyos. Gusto niyo ganon? Basahin niyo. Out loud. Basahin niyo. Gusto niyo marinig? Nagsasalita ang Diyos? For freedom Christ has set us free. Yun ang salita ng Diyos sa inyo. Kung gusto niyo marinig, basahin niyo out loud. O kaya gayahin niyo ako, nakahanap ako ng software na merong tagabasa nung binabasa ko. Ha? Meron akong software na ganon. Binabasa ko ngayon, nasa Jeremiah na po ako. No? Malapit na po ako matapos sa Jeremiah. Nasa Romans na po ako sa New Testament. No? Binabasa ko po yung scripture, merong bumabasa po, may voice over. No? Madaling hanapin, marami naman sa internet. Libre lang. Gusto nyo marinig ang salita ng Diyos? Basahin ninyo ang salita ng Diyos. Out loud. Mahirap po kung minsan ang manampalataya lang. Kasi hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naririnig, hindi natin siya nahahawakan. At kung minsan, sa mga circumstances ng buhay natin, parang wala siya. Ganun po ang pakiramdam ko nung namatayan po ako na anak. Nasaan ang Diyos nung namatay si Hana? Ang sagot, nasa tabi ko. Hindi naman po siya umalis. Nandyan lang siya. Hindi ko lang po maramdaman. Nanghina lang po ang aking pananampalataya dahil namatayan ako ng aking anak. Yung iba, mas mahirap pa ang circumstances sa buhay. Kaya kung minsan tanong nila, nasaan ang Diyos? Meron pang awit na ginawa, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Ha? Alam ko pong kantahin, kaya lang ayokong kumanta. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa lahat ng nakay Kristo Jesus, tiyak na maaasahan nila ang tunay ng pagiging matuwid sa mata ng Diyos. Romans 5:1 and 2. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi na po tayo may gera sa Diyos. Tayo po ay peace na tayo, God. Wala nang away. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him,
we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Hindi ba yun ang sabi ni Pablo? Stand therefore. And only those who are justified by faith receives the grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Nihintay po natin yung glory niya. Romans 8:22 to 25. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he does not see? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Meron po tayong hope. Hindi yung hope na wish, kundi yung hope na tiyak. Sa lahat ng nakay Kristo Jesus, wala nang bisa ang mga seremonya ng relihiyon para sa kanilang kaligtasan. Sabi sa verse 6, for Christ Jesus, neither circumcision or uncircumcision counts for anything. Mabuti po sila, they are not bad in and of themselves, pero hindi sila nakapagliligtas. Kaya sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you are saved through faith, and this not of yourselves, it is the gift of God, so that no man can boast. Pero doon tayo tumitigil. Nakakalimutan natin yung verse 10. Bakit ba tayo sinaved by grace through faith? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ang tanong ng iba, wala na bang good works ang Christianity? Ang good works po ay fruit at hindi root ng salvation. Bunga ng tunay na kaligtasan, hindi sanhi ng tunay na kaligtasan. Romans 5:3-5, babasahin ko po ito. Medyo nabusan tayo ng oras. Romans 5:3-5. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Paano ako, Panginoon, makaka-love? Sabi dito, but only faith working through love. Saan ba nagmumula ang love? Sa Diyos, sa Kanyang Espiritu na nananahan sa atin. Paano ko malalaman na ako nga ay may Espiritu ng Diyos? Kayo ba'y may fruit of the Spirit? Galatians 5:22-23. But the fruit, singular, isa lang ang fruit. But the fruit, singular, of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Kala ko ba singular? Iisang prutas lang po yun. Yung prutas po, may love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung ito po ay nakikita ninyo, unti-unti, kahit bahagya lang, na lumalabas sa inyong buhay. Kung meron kayong napapansin na panibago, pagbabago sa inyong buhay, kayo po ay may Espiritu ng Diyos at siya ay kumikilos sa inyong puso. Alam nyo, minsan, dahil makasalanan po ako, niisip ko, baka pagod na ang Panginoon ng pakikinig. Although sinabi niya sa kanyang salita, as far as the east is from the west, tatapong ko yung mga kasalanan mo. I will blot out your transgressions. Sabi niya. Kaya lang, paulit-ulit ako, Panginoon, patawarin mo po ako ulit doon sa nagawa kong kasalanan. Yung katulad ng dati. Alam mo ang sasabihin niya sa akin? Anong ulit? Anong kasalanan na dati? Hindi ba as far as from the east is from the west? Di ba? I blotted out your transgressions.
So anong kasalanan ang pinag-uusapan natin? Siguro ganyan ang sasabihin ng Panginoon. Binura na niya. Binura na niya, mga kapatid. Yan po ang basihan ng ating kalayaan. Kung tayo nananalig na sa natapos na gawain ni Kristo Jesus para sa ating kaligtasan, mapanganib ang umasa muli sa legalismo. Tayong mga Baptist, napaka-prone natin sa mga rules. No? Kailangan nakabarong. O kaya, kailangan naka-Amerikana. Wala pong magkasya sa akin na Amerikana na. No? Kaya po ako nagpagawa ng barong. Ang tawag dito, guayabera. No? Wala na po akong sukat na regular. Pwede nyo pong gamitin na kumot ito sa laki. Marami pong ganyang rules. Kailangan maayos na ang buhay mo. Kailangan nakikita namin, kailangan sinusunod mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa pag meron tayong inumpisahan na listahan, katapusan na natin. Kung sa palagay nyo, yung listahan na yun, idadagdag ninyo sa perfecto na nakaligtasan ni Kristo Jesus, kayo ay baka mawala. Mga kapatid, tayo ligtas na. Huwag na tayo maghanap ng pagbalik sa pagkaalipin. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magbigay linaw sa aming puso't isipan, sa aming mga narinig na iyong mga salita sa hapong ito. Nawa ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso't isipan at lumabas sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang aming pong dalangin, O Diyos, payabungin mo ang bunga ng Espiritu Santo sa aming mga buhay upang ikaw ay malwalhatian sa lahat ng bunga na ito na ang Espiritu mo din naman ang maglalabas sa aming buhay. Nawa, ito ang mangyari sa bawat isa sa amin. At ngayon, sa ating paglisan sa lugar na ito, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang gabay ng Espiritu Santo, na siyang nagbibigay ng kalayaan sa bawat isa sa atin, kalayaan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang kalwalhatian na walang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.